Inaasahan to ng Diyos na lahat ng mga makasalanan na to, yung sinabi kanina doon sa introduction natin, hindi ako naparito upang tumawag ng mga matutuwid. Ay ako naparito, sabi ni Jesus Christ, upang tumawag ng mga makasalanan. Ito yun o. Pag tumubo na yung mga pananampalataya na yan, sinatawag ka na yan. Yan ay pantawag ng Diyos, yung gospel, yung binasa natin kanina. Sa pamamagitan nito, tinawag tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Huwag tayo mag-alinlangan na lumapit sa Ama kahit kailan hindi niya tayo matitiis, basta nakahanda tayong pasakop at sundin ang kanyang mga utos. Natuto tayo sa mga pagsubok at pagkakamali na ating pinagdaanan. Gawin natin itong isang inspirasyon sa patuloy pang pakikipagbaka habang tayo ay nabubuhay. Matagal yan. Yung pagiging Kristiyano matagal. Dahil yung mga salita ng Diyos ay palagi nating inaaral, lagi natin isinasabuhay, kaya mahaba yan. Hindi ka Kristiyano, pagtapos ng isang linggo lang, bait-baitan, pagtapos ng dating araw, loko-loko na naman. Hindi ganon. Mahaba ang pagiging isang Kristiyano. Ang kwento ng nawawalang anak ay napaka-espesyal na naglalarawan ng pag-ibig ng Diyos para sa mga makasalanan. Bilang pagtatagumpay, kahanga-hanga at hindi maunawa ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Yun nga po yung agape or sacrificial love. Ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Pinagbuhusan ng galit, pinagbuntunan. Na dapat sana wala nang ganyan. Madali lang naman. Kanya-kanya ng pako. Yun ang gawin natin, kanya-kanyang pako. Pag nakalusot, di okay na. Hindi, ayaw ng Diyos Isang hain para sa kasalanan ng lahat. Ang gagawin mo lang, makikinig ka lang ng salita ng Diyos. Pag nakinig ka, syempre tutuboy pa na ng palataya. Sunod-sunod na yan. Hindi tayo kagaya ng iba na may mga 7 doctrines pa, gagawin pa 2 buwan bago ka bautismuhan. Hindi ganon. Pag nakapakinig ka, naunawaan mo na, magdesisyon ka na. Ano po? Ang aral ay nagpapakita sa ating ang Diyos ay gaya ng amang ito. Yun. Ang Diyos gaya ng ama na yun. Bakit? Kahit masama na yung anak, tinanggap pa rin niya. Hindi pa rin nawala yung pagkaama. Hindi kailanman titigil na umibig at magpatawad para sa kanyang anak. Dahil tayong lahat ay anak ng Diyos. Gaya ng Diyos sa mga makasalanan. Bawat isa, mahalaga. Something valuable and does not want to lose it. Ayaw ng Diyos na may mapahamak. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Kundi ang lahat makaalam ng katotohanan. Pag nalaman mo yung katotohanan, siyempre hindi ka mapapahamak. Alam mo ng mali, hindi mo gagawin. Kung tayo ay nagkasala at huwag lang tumalikod, hindi tayo kailangan itatawin ng Diyos o pababayaan. Iba kasi yung tumalikod, may tumalikod, ayaw na nun Ayoko na. Kakasamba ka sa samba ko, hindi ko magawa yung gusto ko. May mga taong gano'n na ayaw namin makinig ng salita ng Diyos kasi nasasabay kami. Ito ngayon ang tanong. Pag yung may nararamdaman na yan, Lord, bait mo Dati, tapang-tapang malakas ka. Parang kung ganun ang gawin ng Diyos. Hindi kita kilala. Go away. Paano yun? Doon pa rin naman tayo lalapit sa Diyos Kaya nga sabi sa Ecclesiastes, hanggat young ka pa, hanggat bata ka pa, may lakas ka pa, hanapin mo ang Diyos. Bakit? Hindi po tayo makapagmamalaki sa Diyos. Bakit? Nilikha lamang tayo. Anytime. With the blink of an eye, pwedeng malagot siyang hininga ng buhay, bagsak ang tao. O di patay, paano na ngayon yun? In life after death. Ganun na lang. Ginawa mo lahat ang gusto mong gawin dito sa mundo, wala kang knowledge about dun sa tinatawag na eternal life, tapos sasabihin, ligtas. Lahat tayo nasa langit. Ganon. Yung free will, pinag-aaralan niya habang tayo tumatanda, ano nangyayari sa buhay ko? May pag-unlad ba? Baka ako'y papalayo sa Diyos. Baka ganon. O, pwede kang magsisi. Pwede kang lumapit sa Diyos. Ganun lang, hinahanap ng Diyos. Bawat isa sa atin ay may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Bakit? Nilikha niya yung tao. Binigyan ng buhay, hininga ng buhay. Utang natin sa Diyos, ito. Ano po? Hindi sa nanay at tatay mo. Yung nanay at tatay mo, kinasangkapan lang. Pero ito ay galing sa Diyos. Nasa Genesis yan. At yung tao ay nang hiningahan sa butas ng ilong,
naging kaluluwang may buhay, gumalaw. O, dahil dun sa breath of life, galing sa Diyos. Ano po? Bawat isa sa atin ay may malaking halaga sa paningin ng Diyos, gaya ng nawawalang tupa, the lost sheep, at natagpuan. Ang nawawalang salaping pila, the lost coin, natagpuan. Ang alibughang anak na nagbalik sa kanyang ama na nawala, nagbalik. Lahat yung tatlong parables na yun, ano po? In these parables, Jesus paints with words a beautiful picture of God's grace and His desire to see the lost return to Him. Balik! Wala tayong ibang uuwian. At the end of the day, sa Diyos ka pa rin tatawag. May mangyari na sa katawan mo na yan, biglang hindi ka makahinga, pag nasa ospital ka na, Panginoon, iligtas mo ako. Diba gano'n? Naman mangyari sa ibyan, may masakit mang gano'n, Panginoon, kaawaan mo ako. Eh sasabihin ng iba, hindi, pag 60 na ako, saka ako magbabalik loob. Eh kung hindi umabot, 40 pa lang patay na. 35 patay na, 28 patay na. Paano yung pag di umabot? Kaya nga, once na narinig mo to, yung tinatawag na salita ng Diyos na yan, you have to decide. Now, hanggat may chance. Kasi once na ipikit natin ang ating mga mata, meron namamatay sa higaan, inabangungutin. Paano yan? Diba? Isisihin ng magulang ng Diyos, ang bait-bait ng anak kong ito. Oo, mabait. Pero hindi mo alam ang ginagawa niya paggabi. Diba? Alam mo ba ginagawa ng anak mo? Yun, ang pwedeng hindi mo alam. Ako, nakikita ko ginagawa niya. Pwede sabihin ng Diyos yun. Sisisi ng mga magulang, bait-bait itong anak ko, mahal na mahal ko. May mga ganon. Eh, nakikita ng Diyos eh. Diba? So, yung bagay na ito na ating ipinakita sa dalawang parable na ito, napakaganda. Napaka-meaningful. Ang daming pwedeng i-apply to save the lost. Na ayaw ng Diyos na tayo ay mapunta sa impyerno. Bawat isa may halaga. Merong siyam. Pwede mo nang hindi hanapin yung isa. Hinahanap pa rin yung isa. Bakit? Mahalaga nga sa Diyos. Lalong-lalo kung ito ay isa makasalanang tao. Kagaya ni Apostol Pablo. Diba? Sino ito? Mamamatay tao ito Manguusig ng iglesia. Kasama yan sa mga Hudyo. O anong sabi ng Diyos? Hindi mo alam kung sinong kinakalaban mo. Saul. Mabubulag ka. Sabi doon sa Acts. Kapak si Pablo, wala na. Pag ito na-damage sa atin, tatawag ka sa Panginoon. Pag ikaw ay dating nakakakita, yung bigla kang tinamaan ng matinding sakit, tatawag ka, hindi pwedeng hindi. Bakit? Ito tayo galing eh. Tatawag ka, ngayon ka lang matigas kasi may lakas ka pa. Pero pag bigla isang araw, wala kang makita, tatawag ka, sigurado. Ano sabi ng Diyos kay Pablo? Hindi mo alam kung sinong kinakalaban mo. Sumisikad ka, Pablo, sa tulis. Hindi nga. Sino masasaktan dyan? Iba yung sumisipa. Sabi dito sa Acts, wala matandaan yung talata ko sa inyo. Ganon lang nangyayari sa tao. Inaasahan po ng Diyos na isang makasalanan, magbabalik loob. Napakahalaga po nito, yung pagbabalik loob na ito. Dahil ang Diyos ay nagpapatawad sa bawat isa sa atin, wala siyang gustong mapahamak. Kailangan ng lahat ng kaligtasan ng Diyos. Maraming salamat po sa inyo sa pakikinig sa umagang ito. At sana sa dalawang parable na ito, mga kapatid, ay nabuksan ang ating mga puso't isipan, lumakas ang ating pananampalataya sa mga salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay at pag-asa sa bawat isa sa atin.